Mismong si Ombudsman Boying Remulla ang nagsabi kahapon, uulan ng mga kaso laban sa ilang mambabatas. At kabilang dito si Senator Rodante Marcoleta. Kasong plunder ang isasampa raw laban sa kanya. Kaugnay ng natanggap umanong 75 million pesos na campaign donation ni Marcoleta mula sa ilang o nakuha ni Marcoleta mula sa ilang individual noong 2025 midterm elections. Pag-usapan natin ang nakaambang kaso laban kay Senator Marcoleta. Kasama natin si Attorney Domingo Cayosa, former President ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. Salamat po sa inyong oras, Attorney Cayosa. Good morning, magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Opo. Attorney Cayosa, siguro bago natin pag-usapan o himayin yung bakit kakasuhan ng plunder si Senator Marcoleta, para sa kalaman po ng nagakarami, ano nga ba ang plunder? Ang plunder ho, yung pagsabsab ng more than 50 million by yourself or together with others in a series of acts, iba-ibang mga transaksyon na ill-gotten. Ibig sabihin, walang malinaw na legal na dahilan o pamamaraan na napunta sa iyo yung pera na yan. Yan ho yung plunder. Ang threshold, 50 million, and it must be not just one single act, kundi a series of transactions or acts. Mm-hmm. So, pasok ba sa plunder yung misdeclared o illegal campaign contribution? Mukha ho kasi ang naging problema ni Senator Marcoleta, siya mismo ang nagsabi at umamin na meron nga siyang natanggap na a total of 75 million at galing sa tatlong tao. So, series of transactions. At malinaw din ho kasi doon sa kanyang HALN, yung Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth, na kinakailangan isubmit ng bawat mambabatas o kahit sinong opisyal ng gobyerno, wala ho doon na ilagay na gano'n. Doon din ho sa kanyang Statement of Expenses and Contributions sa COMELEC, wala siyang linagay na gano'n. Declare, opo. Pero, oo. So, kumbaga, hindi, as far as he's concerned and the documents concerned, nakatagong kayamanan yun na asset, hindi niya dineclare. Pangalawa, hindi rin niya pwedeng sabihin campaign contribution kasi wala nga dun sa kanyang sinumpaang statement of campaign contributions and expenses. Pero inamin niya na nakatanggap siya ng ganong kalaki. Yung plunder law mo kasi, hindi lang ho yan ibig sabihin, nagnakaw ka sa kabandang bayan. Kahit ho yan galing kanino, private money, at binigay sa iyo dahil opisyal ka ng gobyerno, congressman ka or senador ka, at hindi malinaw kung bakit yan binigay sa iyo, maaari hong mahuli dyan sa definition ng ill-gotten wealth under yung paragraph 2 ng RA 1780, yung bang receiving directly or indirectly any commission, gift, or any form of pecuniary benefit from any person. So, baka dun ho nahulog yan. Unfortunately for him, yung ebidensya galing din sa kanyang sariling bunganga at dun sa mga dokumentong sinabit na niya at pinanumpaan niya ng mga dokumento. Kung pagbabasihan ko po kasi yung statement nitong kung yung rason kung bakit po nagrarally ngayon ng INC members para po sa kanya ay hindi daw pwedeng kasuhan ng plunder. Yun po ang intindi nila na hindi siya pwedeng kasuhan ng plunder dahil hindi naman galing sa kaban ng bayan nga po yung 75 million pesos. Pakilinaw nga po ito ulit, Attorney Cayosa. Well, naintindihan natin yung Iglesia ni Cristo sa ganyang paningin sapagkat kakampi nila o kamiyembro nila. Kaya lamang po, kung susuriin natin yung batas, yung malinaw na provision, hindi ho ng batas, hindi ho naman kinakailangan nakaw mo yan o kinuha mo o nanggaling sa kaban ng bayan yung pera.
malinaw ho dito, from any person. So it can be any private person, galing sa private sources, kung pwede sa gobyerno. Any person, it does not qualify. So, at saka ito ho, directly or indirectly. So, mukha ho, pakalang ho, nakaligtaan nilang basahin ng maayos yung batas at yung jurisprudence. Kasi marami na rin hong mga kasong dumaan all the way up to the Supreme Court defining and explaining ano ba yung scope ng plunder law. Yun pong din na tumanggap siya, well, sa kanya po mismo, nanggaling sa bibig niya, di ba, na tumanggap nga siya ng contribution worth 75 million pesos mula sa 3 individuals para ito sa pagtakbo niya. But at the same time, he was a sitting congressman. May ano rin ba yun? May bigat ba yun? Yung pagiging kongresista niya? Of course, maliwanag ho yun, kinakailangan yun kasi nga, binibigay sa iyo dahil sa iyong posisyon. So, pumapasok mo rin dito yan, yung paragraph 6, definition of ill-gotten wealth, yung taking advantage of official position, authority, relationship, or connection or influence sa gobyerno. So, ito ho yung mga elemento na sa tingin ko nakita ng mga prosecutor, natanap nila yung mga ebidensya kasi galing nga sa kanya ito eh. So, mukhang naging careless yan. Kung ngayon, biglang sasabihin niya na ito ay campaign contribution, ang ibabalanda sa kanya, kung yan naman pala, bakit yun sa statement of contributions and expenses mo, wala yan. So, para bang afterthought na lang yung kanyang expense. Na contrary, doon sa sinumpaan na salaysay niya, kasi nabit niya sa COMELEC nung nagkaroon siya ng kaso at saka nung siya ay nag-submit ng report after the election. Tungkol sa wala ko kasi nakalagay doon. Hindi rin ho niya linagay sa statement of assets and liabilities. Kasi kung yan, binigay sa iyo, di asset mo yan, pera mo yan. Bakit wala sa salient mo? So, kaya tuloy, kung titignan natin yung kaubuan ng mga yan, may nasihan yung pagsususpect na ill-gotten wealth ito, congressman ka eh. So, it is now for him to explain in a different way bakit siya binigyan ng tatlong 25 million pesos ng 3 individuals. So, wala namang bibili sa kanya o kaya servisyo. At saka hindi na rin ko kasi basta-basta babawiin yung mga sinumpaang salaysay o mga submissions mo sa COMELEC at saka sa Congress, sa Ombudsman, at saka yung malayang pinento mo sa ere. So yun ho ang medyo problema niya. Mukhang nakaligtaan lang nilang basahin yung fine details of the law. Malawak po ang coverage ng anti-plunder law. Hindi lang ho kabag ng bayan kung saan ang galing yung binigay sa isang nasa gobyerno. Attorney Gayoso, sabi ni Senator Marcoleta, legally insufficient ang reklamo. Your take on this? Well, siyempre, kung ikaw ho naman ay isang akusado, yan ang automatic na sasabihin mo. Di ba? Kasi, so it is now for him to answer. Kasi hindi ho naman ibig sabihin na pag ikaw kinasuhan, convicted ka na. Yun nga ho yung proseso. Dito yun, mag-submit ka ng sagot mo. Kasi pinasagot na ho yan eh. Diba? So, may mga sagot na siya, may mga existing documents, prior documents, na under oath din na siya rin ang gumawa. Meron silang video nung kanyang radio program, interview. So, nanggagaling, of course, sasabihin niya na hindi sufficient, but unfortunately for CHIM or Iglesia ni Cristo, hindi mo sila yung otoridad na magdidetermine kung may kaso o wala. Yan ho ay nasa ombudsman at eventually nandun ho sa Sandigan Bayan. So, sasagot ho siya doon. Dadaan ho naman siya sa proseso, so wag ho silang mag-alala. Ganun ho talaga. Kasi merong prima facie evidence eh. At ito, galing mismo kasi sa kanya eh. So, hindi rin ho basta-basta baliwalain ng gobyerno yan.
Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Domingo Cayosa, former President ng Integrated Bar of the Philippines.